Magandang araw, Pilipinas! Ayan po, mga kaibigan, samahan niyo ako sa loob ng mga ilang minuto lamang. Pero ang usapin natin ngayong araw na ito ay hindi tungkol sa relasyon. Yan. Sapagkat ako ay medyo kilala sa social media pagdating po sa larangan ng pagbibigay payo tungkol po sa relasyon. Pero alam niyo ba, naisip ko lang, dahil ginagawa ko naman ang mga bagay na akin nabanggit, bakit hindi ko rin kayo bigyan ng idea o kawin ang iyong mga kaisipan tungkol po sa usaping negosyo, di ba? Importante kasi sa atin 'yan. Yung tayo po ay mabuhay na kung saan ay mabuhay na normal, mabuhay na komportable tayo sa ating kalagayang finances po. Kasi naniniwala naman tayo, lahat tayo ay gusto natin mapaganda ang buhay natin, mapaganda ang buhay ng ating pamilya, di ba? Pero minsan kulang lang tayo ng mga kaisipan o idea kung paano natin 'to gagawin. Mga kaibigan, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Ferds, ako po ay naninirahan dito sa Switzerland. Okay. Okay. So, kaya ngayon ay bigyan niyo ako ng konting oras para i-introduce ang isang negosyo na swak po sa panahon ng pandemya. Alam niyo mga kaibigan, kung tutuusin, okay na ako rito eh. Spoiled naman ako dito ng aking asawa, di ba? Kumakain, ayan, nagta-travel pa kahit hindi po ako nag-work sa corporate world. Okay na sana ako, pero nakita ko bilang isang tao dapat maging responsable ako pagdating sa mga finances din. So gusto ko i-share sa inyo yung mga tips kung paano po natin gawin i-fulfill yung dream natin na matulungan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Lahat naman tayo gusto natin yun, di ba? So, gagawing series ko itong aking topic na to. At ngayon ay magbibigay lamang po ako ng kaunti, patikim lang. Kasi pilot study ko lang ito kung paano po ako makatulong, lalo tigit sa aking mga kababayan dyan sa Pilipinas. Okay. So, sa madalas o sa hindi, kahit nung bata pa tayo, marami na tayong naririnig, di ba? Lalo na sa Christian community, sinasabihan tayo, wag ka na magpayaman kasi hindi mo naman madadala sa langit yan, di ba? At saka wag ka na magpayaman, wag ka na masyadong mangarap sa buhay kasi importante sa atin ang spiritual. Tama po yun. Kasi habang po tayo nangangarap para makarating sa langit, makapaglingkod sa Panginoon, tindaan din natin may physical tayo, di ba? Hindi pa tayo transformed, di ba? So may physical needs tayo na dapat natin masustain ito. Alam niyo yan, basic yan eh. Kailangan natin kumain, kailangan natin may bahay, kailangan natin mapaaral yung mga bata. Pero ang problema, saan natin kukunin ito kung limitado lang ang ating pag-iisip, di ba? Ako recently, nabuksan lang ang aking kaisipan kasi isa na akong franchisee ng isang negosyo dyan sa Pilipinas at mamaya isi-share ko sa inyo kung paano rin kayo kumita ng isang negosyo na swak sa pandemya at ito ay gagawin mo lang sa loob ng bahay mo. Diba? Madalas yung nakikita sa Facebook ko, na pinopost ko, hindi ako nagtatago. Yung first and second income ko rito ay ipinopost ko hindi para magmayabang, kundi para sabihin sa inyo na ang negosyong na pinasok ko ay totoo siya at makakatulong po sa bawat isa sa atin. Gusto nyo ba yon? Di ba? Kasi bibihira tayo magkwentuhan tungkol sa negosyo. Laging sumasagi sa isip natin pag negosyo, wala akong kapital, wala akong oras, hindi ako marunong magnegosyo. Di ba? Alam nyo ba, ngayong umaga, bibigyan ko kayo. Yan. Bibigyan ko kayo ng mga tips nga paano nyo bubuksan ang iyong mga kaisipan pagdating po sa negosyo. Totoo po sa Pilipinas po, mga Chinese ang naghahari, di ba? Banggitin nyo, sino-sino yung mga malalaking korporasyon sa Pilipinas, mga negosyante, di ba? Mga Chinese. Di ba? Tayo mga Filipino kasi masyado nating nililimit yung ating mga sarili, di ba? Ayaw natin na gusto natin humanga lang. Yan, minsan ginagawa, ay buti pa siya, ang galing-galing niya, may sasakyan siya, may bahay siya, napaaral niya ang mga anak nila sa isang private school. 'Di ba? Lahat naman tayo binigyan ng Diyos ng 24 hours. Bakit sila may pera? Bakit ako wala? Bakit maalwal ang buhay nila, ako hindi? Ano 'yun? Limitado lang ba talaga ang pag-asenso ng buhay kung ganun?
So yun po ang gusto kong i-drive ngayong umaga at i-share ko lang sa inyo ang aking screen ko po. Hindi nga ako sanay, no? Kasi ang pinag-uusapan nga natin dito madalas puro relasyon. Pero tingnan natin ano ang relasyon ng finances po pagdating sa personal na buhay, pagdating sa pamilya, pagdating sa kaibigan at pagtulong sa kapwa. Nagiging masama lang po yung pag-ambisyon mo, yung pangarap mo na magkaroon ka ng pera kung ito po ay ginagamit mo lang sa personal. Tatandaan po natin, hindi ito mawawala sa isip ko. Kahit nagninegosyo po ako, nasa isip ko pa rin po ang ministry na aking ginawa kasi isa ito sa nilan kung bakit po ako nagninegosyo. 'Di ba? Mahirap kasi yung naglilingkod ka, hikahus ka. 'Di ba? Pamasahe mo lang, pang-araw-araw mo na pagkain, hindi mo magawa. Hindi 'yan ang plano ng Diyos. 'Di ba? Alam niyo mga kaibigan, doon sa mga Kristiyano kong mga kaibigan, ay ganun ang kultura natin, 'di ba? Ayaw natin may pera, ayaw natin mayaman, ayaw natin na sagana tayo. Natatakot tayo mawala tayo sa pananampalataya. Ito lang sasabihin ko as disclaimer na rin kasi alam ko maraming taong puputakti sa akin ito kasi hindi pare-paras tayo ng wavelength, takbo ng pag-iisip. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Mayroong verse sa Jeremiah, 'di ba? Na ang plano ng Diyos tayo po ay pasaganain, maging progress. Hindi lang po sa spiritual sa buhay ni Jeremiah na apply yun, kundi sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, hindi plano ng Diyos na wala kang pera. Hindi plano ng Diyos na hikahus tayo. Ang plano ng Diyos ay prosper ka, pagpalain ka, hindi lang ngayon, kundi in the future. Given po ang spiritual sa atin side, okay na tayo doon. Pero katulad ng sabi ko kanina, may physical ka. Nangangailangan ka ng pagkain, ulitin ko, nangangailangan ka ng pang-tuition, nangangailangan ka ng pang-renta ng bahay, at marami pang iba. Kung hindi mo ito gagawin ngayon, kailan? 'Di ba? So para sa akin isang kiniklaim ko na responsibilidad ko dahil ako ay madalas sa social media, naturuan kayo ng mga bagay-bagay din kung paano kayo magkaroon ng sariling negosyo sapagkat ang negosyong ito, ikaw ang boss. 'Di ba? Hindi ito katulad ng ginawa ko 25 years ako mahigit nagtrabaho sa corporate world. Hindi naman masama. Alam bakit? Nakapundar ako ng bahay at lupa sa Pilipinas. Kung wala akong bahay at lupa na ipundar, alam nyo ba kung anong asset ko lang bukod sa mukha ko? Hindi. Ay cellphone ko lang. 'Di ba? Mantakin nyo, iba sa atin nagtrabaho na ng 20 years, 30 years, 'di ba? Naguhulog ng bahay sa pag-ibig, 25 years, 30 years, matanda ka na, ang buhay mo fix pa rin, 'di ba? So hindi po masama na ikaw ay magkaroon ng ekstrang pera para naman makatulong ka sa sarili mo. Mahirap po. Hindi ka makapanligaw kung wala kang pera, 'di ba? Hindi ka pwede mag-asawa kung wala kang pera, wala kang gagastusin. Pero pag mayroon ka, magagawa mong lahat na gusto mong gawin para mapasaya mo ang pamilya mo at ang kapwa mo dahil tutulong ka. So yun ang direction po natin. So share ko lang ang slide ko po at para makita nyo po kung anong sinasabi ko ngayong umaga. Okay. So dito po ay papakita ko sa inyo ang ito. Una kong babanggitin yung growth mindset. Kasi lahat ng bagay nag-uumpisa sa utak natin. Kahit ang spiritual nating relasyon sa Panginoon, dito po ang may great battle po, ang great controversy sa atin. Kung anong i-feed mo sa utak mo, yun ang action na gagawin mo. Tama, mali. 'Di ba? Kung i-feed mo ay spiritual na bagay, okay yun. Pero pag-uusapan natin ngayon yung finances natin. So growth mindset, dapat lumalago ang ating pag-iisip. Ayan. Alam nyo ba, 1% lang sa mundong ito yung mayaman. 'Di ba? Sa Pilipinas na lang bilang lang ang mga tao na mayaman. Pag sinabi kong mayaman, may investment, may bahay, sariling bahay, may sasakyan, nakakatulong sa kapwa. Ayan. Yung mga ginagawa ni Manny Pacquiao, 'di ba? Mayaman si Manny Pacquiao, anong ginagawa niya? Naniniwala ako sa taong 'yun kaysa mga iba pang nakapaligid sa kanya, 'di ba? Kasi siya talaga may puso tumulong. Bakit nagagawa ni Manny Pacquiao ang tumulong sa tao? Kasi po may pera siya. Hindi naman pwede tayo, puro lang tayo yung verbal. Hindi pwede. Sa panahon natin ngayon, sa pandemyang ito, kailangan talaga may visible ka,
physical, material na bagay para ma-sustain mo. Hindi naman pwedeng sabihin ko naawa ako sa'yo tapos wala akong maibigay. Sinasabi ko lang sa'yo, sige, iluluhod kita. Hindi naman sapat yun eh. Oo, kasi kailangan mo kumain. Tandaan po natin yan. So, bakit 1% lang ang mayaman sa buong mundo? Dahil sila lang yung mga tao na sumubok sa buhay at gusto nila gawin yung mga hirap na pinagdadaanan bago makuha nila yung gusto nila sa buhay. So, yun po. Pangalawa po, 4% lang ang financially independent. Pag sinabi natin financially independent, ikaw yung tao, you can stand alone by yourself, di ba? Pwede ka mag-travel, pwede kang kumain ng gusto mong kainin, di ba? Pwede ka bumili ng gusto mong bilhin. Hindi ka na problema, pambayad ng renta ng kondominyo mo, apartment mo, or mayroon kang sariling bahay, may savings ka, in short. Kaya humahanga ako sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas, yung mga kaibigan ko dyan, sila ay mga tawag nito, consultant ng insurance. Natutuwa ako sa kanila, di ba? Kaya kung may post sa social media, nila-like ko yun. Minsan nagko-comment pa ako ng positive. Kasi sila naghahanap ng other source of income. Alam nila yung needs nila sa family, na hindi sapat yung kinikita nila sa 8 hours na kanilang inupo plus overtime pa nila. Sobrang pagod, sobrang hirap, sobrang draining ang trabaho, lalo na sa mga accountant. Pero tingnan mo, at the end of the day, di ba? At the end of 24 hours, ang income nila fix. Yearly may increase. Pero sa negosyo, kaya mo i-manage eh. Yung kinikita ko dati sa Pilipinas na isang taon ko, kaya kong bunuin dito ng ilang buwan lang. Yung isang buwan na kinita ko dyan sa Pilipinas, dati yung bago ako sa trabaho, yung bago una kong trabaho, triple kong kinita dito. Pero hindi na yung, next week, yung kinita ko sa huling company ko na pinagtrabahoan na isang international company sa Pilipinas, kikitain ko siya in 3 weeks time. So tingnan mo. So ito yung gusto kong i-share sa inyo na hindi masama po na mangarap ka para sa pamilya mo. Walang ibang magpapakain sa pamilya mo kundi ikaw yun. Tandaan po natin yan. So 4% yung financially independent at mayroong 95% na still working. Mayroon tayo dyan, di ba, at age of 60, yung iba nga, below 21-year-old, nag-work na, pareha sa akin, nung panahon ko, 19-year-old po ako, nagko-corporate world na po ako. Nagtatrabaho na ako sa Pilipinas dahil ako po independent na bata, naging binata hanggang tumanda, independent po ako. So, sanay po ako sa hirap. So, nag-work na ako at age of 19 sa corporate world hanggang na end ito noong 2019. Tingnan mo, 19-year-old ako, ilang taon na po ako ngayon. Ang tingin ko nga sa sarili ko, late ko na nabigyan ng justice ang sarili ko pagdating sa finances. Pero hahabol po tayo. Wala pa naman akong 60, di ba? Sa Pilipinas, pag nag-60 ka, yari na, tapos na. Gusto mo man magtrabaho, hindi na pwede. Kasi, magre-retired ka. Di ba? So, kailangan talaga bago mag-60 ang isang tao, mayroon ka ng investment sa buhay mo, okay na ang savings mo. Hindi mo nga ito madadala sa langit, pero importante yung maiiwan mo. Nakuha natin yun. So, 95% po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Di ba? Hindi tayo maawa sa mga magulang natin. Nagtatrabaho sila sa ganong edad. Lalo na yung mga trabahong hindi corporate world, yung mga physical na trabaho. Maawa po tayo sa pamilya po natin. Kayong mga anak ngayon nakikinig ngayon, tayong nakikinig ngayon, tingnan po natin ang ating sarili. Huwag natin hayaan yung mama nyo, papa nyo, uugod-ugod na nagtatrabaho para sa iyo. Nakita natin yon. So, next po, ipapakita ko sa inyo ngayon yung negosyo na meron ako. Diyan sa Pilipinas, ito po. Sa Pilipinas po nangyayari ang negosyo pong tok-tok. Karamihan sa inyo, pag nabasa nyo sa Facebook or saan nyo nababalitaan, ang tok-tok ay parang tungkol lang sa rider, pagiging operator. Mali. Kasi ang tok-tok po, madalas ko po pinopost sa social media ko, kausapin nyo ako para malaman nyo kung anong negosyo mayroon ang tok-tok. I-introduce ko sa inyo ng mabilisan lang. Ang tok-tok po ay isang delivery service. Isa siyang pwedeng ma-franchise. Siya po ay mobile application. Katulad ng application na ginagamit nyo.
lalo na sa mga millennials, aware po kayo dyan. Application siya. Kung tayo po mismo mag-create ng delivery service, ang TokTok, di ba? Ito ay door-to-door. Delivery service siya. Ang maganda sa TokTok, pwede mo siyang ma-franchise. Marami sa Pilipinas ang delivery services which are traditional businesses. Hindi sila nagpapa-franchise. Ang maganda nga uli dito sa TokTok, application siya, mobile application na pwede mong ma-franchise. Ibig sabihin, pag ikaw ay franchisee, maninegosyo mo ang negosyo ng franchisor mo. Tama? So ito po yung TokTok. Ayan. Siya po ay online franchise. Yan. Operator delivery service ka. Okay. Mamaya pag-uusapan pa natin ng malalim paano ka kikita nito. Ano ba ang nasa loob ng negosyo ng TokTok? Okay. Pakilala ko muna yung company. Yan. Importante po yun. Kasi tayo po, kadalasan sa hindi, marami po sa atin ang pumapasok po sa mga negosyo. Nakikita mo sa online, nakita mo ng malalaking cheque. Tapos at the end of the day, di ba? Nagsara, na-scam ka. Isa 'yan sa tinitingnan ko sa negosyo. Graduate ako ng commerce po. Sabihin ko na lang, di ba? Nasa komersyo po ako. Dapat maingat po ako pagpasok ng negosyo. Kasi sayang naman pinag-aralan ko kung hindi ko may apply sa tama ito. So na makita ko tong TokTok na to, diyan sa Pilipinas, hindi na ako nagdalawang isip kahit nahirapan ako ng umpisa paano mag-invest kasi jobless nga, di ba? Pero nagawa ng paraan. Okay, puntahan natin yung company. Yung company po ng TokTok po, ang founder po nito ay ang JC Worldwide. Yan, si JC Worldwide, sila po yung matagal na sa negosyo pagdating po sa food industry. Mas kilala nyo to kaysa akin, di ba? Yung JC Worldwide. Oh, bigyan ko ng idea. Yung JC Worldwide, yung makikita mong Siomai King na makikita nyo sa mga malls, yung mga food carts na yan at iba pang businesses, sila yung may-ari. Sobrang bata nila. Sila yung mga taong talagang ang isip ay gusto makatulong sa kapwa, kaya nag-put up sila. So anong connect ko? Yung TokTok po, sila yung founder. Okay, so yan, yung prominenteng tao sa Pilipinas, si Jonathan So. Si Jonathan So po, siya po ay isa sa mga business advisors po ng ating presidenteng si Duterte. Ayan. Ang kanyang VP po, si Carlito Macadangdang. Okay. Yung dalawang mga magigiting na kalalakihang ito ay hindi lang sila negosyante. Sila po ay mga awardee rin sa negosyo, sa larangan ng negosyo na meron sila. Okay. So makikita niyo dyan. Okay yan. Yan sa Inquirer.net noong December 22, 2020, sila po ay pinarangalan. Ayan, Jonathan So and Carlito Macadangdang are Asia Leaders Awards Entrepreneurs of the Year. Ayan. So, 'di ba? Maganda na malaman mo ang negosyo mo matibay, 'di ba? Ang may-ari. Okay. Eto na, para malaman mo pang legit ang isang company, ang company ito ay tumaya sa mga sikat na celebrities diyan sa Pilipinas, 'di ba? Ano diyan yung Kathniel, Aldab, 'di ba? Yung mga sikat na artistang ito ay hindi to mag-iendorso ng isang produkto kung masisira ang kanilang pangalan, tama? So, ganun sila katibay. So, in-endorse nila itong TokTok. Bakit? Naniniwala sila na magandang intensyon, magandang negosyo at matibay. Okay. So, ano pa? Bakit ang JC Worldwide, 'di ba? Gaano katibay ang JC Worldwide? Binanggit ko kanina, di ba? Ang JC Worldwide, hindi lamang may isa, dalawa, tatlo o apat na negosyo. Ito yung pillars ng business nila. Mayroon silang food industry. Mamaya ipapakilala ko. Though, nabanggit ko na yung isa na pamusong nilang negosyo yung Siomai King, di ba? So, mayroon silang health and wellness industry. Di ba? Yung pampaputi, pampaganda, at saka health products, mayroon din sila nun. Tapos, mayroon silang technology industry. Kaya nga po ang TokTok, dahil application siya, hindi mahirap para po sa may-ari ng company ng TokTok na i-develop ang software, i-develop ang application kasi po sila mismo may negosyo po sa technology, yung IT nila. Mamaya, i-introduce ko pa sa inyo. Yung pang-apat po ay yung transport industry. Ito na yung si TokTok. Dahil sabi ko kanina, si TokTok ay delivery service siya. Okay. So,
tuloy natin. Okay. Ito na yung sinasabi ko sa food. Unahin ko yung food industry nila. Sila ay merong Siomai King, sabi ko, Siopao the King, Noodle House, Potato King, Burger Factory, at saka Sergeant Sisig. Meron silang Mang Box, Boy Bondat. Yan ang negosyo nila sa pagkain. 'Di ba? Mamaya sasabihin ko rin sa inyo bago ako magtapos kung papaano nyo to gawing negosyo. Kung ikaw ay franchise sila ng Tok Tok. All right. So, diretso tayo. Yan. Next po yung health products nila. 'Di ba? Isa sa magandang negosyo nila ay yung Copper Mask. Sila yung exclusive distributor diyan sa Pilipinas ng Copper Mask. Okay, makikita nyo dito kung anong advantage ng paggamit ng Copper Mask. Si Tulfo mismo, di ba? Siya ang nakita kong unang nag-broadcast nito diyan sa Pilipinas. Siya rin ay gumagamit ng produkto. Di ba? So, sa panahon natin ngayon, importante proteksyonan mo ang sarili mo para maproteksyonan mo ang family mo. Paano? Gamit tayo ng Copper Mask. Kasi yung mga ginagamit natin sa ngayon, medyo mababa ang presyo. Oo, pwede naman yun eh. Matakpan lang ang ilong at bibig, okay na sa atin yun, di ba? Kasi sabihin natin, no choice, walang budget. Pero pag gumamit ka ng akmang gagamitin mo, proteksyonan ang sarili mo sa virus, ito na yung Copper Mask nito. Okay. So, ano pa? Pagdating po sa IT service, bilanggit ko kanina, mayroon silang IT service. Ito yung Cloud Panda. Yan. Sino si Cloud Panda? Makikita nyo po ang kanilang office dyan po sa BGC. Sa lugar na kung saan ako ay nag-work. 6 years ako nag-work dyan sa BGC bago ako tumulak dito sa Switzerland. So, Cloud Panda ang IT nila. So, ang partners nila dyan, isa lang naman sa kinikater nila yung Ferrari. Di ba? At saka yung ito pa, ibang mga brands dito at yung Mactan Cebu International Airport. 'Di ba? So, ganun katibay yung company natin pagdating diyan. Okay. So, next po, mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya. Ano nga ba? 'Di ba? Maraming nagsara. Maraming nagsara sa panahon ng pandemya. Maraming nawalan ng trabaho. Hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. 'Di ba? So, ano ba ang patok o swak na negosyo pagdating sa pandemya? Mga kaibigan, pagkain, hindi po nawawala yan. Kahit tumaas pa hanggang bunbunan po ang presyo ng pagkain, bibili at bibili ka. Kasi pagkain yun eh. Yun sinasabi kong physical needs natin. Kakain at kakain ka talaga. Ano pa? Health essentials. 'Di ba? Magsara man ang ibang mga shops, pero ang drugstore diyan natin, kahit dito sa Europa, bukas. Ano pa ang mga bukas sa panahon ng pandemya? Groceries, supermarkets. Confirm ko to, true. Kasi dito nakaraang February, nagsara yung mga shops maliban sa supermarket at saka sa drugstore. Ang pagkain, nariyan yan. So ano ang catch nito? Ang Tok Tok ay delivery service. Di ba? So uso ngayon yung delivery service. Ano ang kinikater ng company ng JC Worldwide? Itong tatlong bagay na ito. So, ang tingin mo ba, pag pumasok ka sa negosyo ng Tok Tok, dihado ka? Hindi. Kasi lahat ng negosyo niya, swak negosyohin sa panahon ng pandemya. Okay, balik na ako kay Tok Tok. Focus na ako kay Tok Tok. Door-to-door delivery. Ito po yung cashless, contactless shopping, contactless delivery. Bakit? Isa lang man pupunta sa bahay niyo para i-deliver ang something. Pwede rin isang tao lang yung magbubukas ng pinto. So, iwas tayo ng hawa-hawa ng virus, di ba? Okay. Medyo may babanggitin lang akong ibang mga delivery services dito, which is totoo naman, itong mga existing delivery services dyan sa Pilipinas, katulad ng Grab Express, Lalamove, at saka Mr. Speedy. Ngayon, nandito na sa market ang Tok Tok delivery service. Okay. So, alam nyo na, pwede nyong i-compare ang delivery rate ng mga ito. Kayo na ang mag-prove sa inyong sarili. Meron kasi mga tao, ano ba yan? Totoo ba yan? Mas mura ba kayo? Yung mga, marami na ako na-encounter kasi nagninegosyo po ako, iba-ibang mga tanong. Ang sabi ko sa kanila, prove by yourself. Pa-deliver kung alin dito ang gusto mo sa mga traditional businesses na to.
Sinasabi kong traditional kasi hindi sila nagpapa-franchise. Yun lang ang point ko. At itry mo rin ang TokTok. Ikaw na magsabi kung alin ang mas mura. Ayoko kasi gusto ko lahat ng negosyo kumikita. Wala akong sasabihin hindi maganda dito sa mga existing na to, kundi ikaw na kaibigan ang mag-compare para malaman mo. Okay. So, ayan, sa mundong ginagalawan natin, hindi tiyak natin ang mga negosyo ng karamihan. Yung employment, ang income natin hindi sapat. Hindi natin alam hanggang kailan itong pandemya, di ba? Hindi lang ang pinoproblema sa mga third world countries, pati rin sa first world countries. Di ba? Hirap din ang economy natin. So, anong gagawin mo? Tatahimik ka na lang? Manunood ka na lang balita lagi? Hindi. Ang gawin natin, magnegosyo tayo. So, kaya nga, ipinanganak na si TokTok. Okay, pag-usapan natin, online delivery services, di ba? Ang sabi ko. So, bago ako tumungo doon sa paano kumita sa TokTok, ay gusto ko lang i-share sa inyo ito na pag ikaw ay franchisee ng TokTok, ay pwede ka rin maging operator. Ayan, yung mga riders na sinasabi nyo, bigyan natin ng justice yung sinasabi nyo. Isa yun sa negosyo ng TokTok, yung maging operator ka at maging rider ka at the same time kung gusto mo. Pero kung operator ka at maghanap ka ng riders, pwede rin. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo, nationwide na po tayo. Ito yung mga lugar na kung saan ay yung delivery services natin, yung mga riders natin nagtatrabaho. Nandyan yung Pangasinan, nandyan yung Bicol, Tugigaraw, Cotabato, at tingnan pa natin yung iba. Nandyan sa Jansan. Ito mga literal to ha, kasi ito na yung nakikita ko dito sa mga kasamahan sa negosyong ito. Okay. Ano pa? May sa Davao, mayroon na tayo. Mayroon tayo sa General Trias, dyan sa Cavite po sa Pilipinas. Kanina ko lang ito nakuha doon sa clip ng aking ka-business partner dyan sa Pilipinas. Okay, yung Metro Manila hindi ko na binanggit kasi given na yon. Nasa Luzon yan eh. So ang binanggit ko rito mga riders natin ay sa malalayong lugar just to show you guys na ang TokTok na negosyo ay totoo. Alright. Paano nga ba tayo kikita? Ito yung pinakagusto nyo, di ba? So, paano kikita? Pag ikaw ay naging franchisee ng TokTok, ano ba ang pwede mong magawa? Okay. Mayroon po tayong package, inclusions, and benefits na kung tayo po ay maging franchisee po ng TokTok. Ito na yon. Mayroon tayong 3 ways to earn. Okay. 3%, mayroon tayong 7%, at mayroon tayong 80% sa side ng rider at saka sa food. 15 to 30% profit po yon. Okay, banggitin natin itong 3%. Paano ka kikita pag franchisee ka ng TokTok? Remember guys, sinabi ko, application ang TokTok, di ba? Mobile application. Ngayon, ito ang 3% i-apply natin doon. Okay. You can earn 3% lifetime from letting your friend use your personal delivery link. Pag ikaw ay franchisee ng TokTok, magkakaroon ka ng personal delivery link. Yan. Ang referral code mo naroon, sasabihin mo sa friend mo, friend, napansin ko madalas kang magpa-deliver ng mga bagay-bagay. Gamitin mo tong TokTok natin, delivery service natin. Yan. Kasi tinitiyak namin, sasabihin ko na, mas mababa ang rate namin kaysa mga existing. So, try. So, ibibigay mo to sa mga kaibigan mo. Lawakan mo na ang network mo sa mga kaibigan mo sa social media. Hindi lang puro pasikat ang binigay sa social media. I-send out mo na lahat ng personal delivery link mo at saka referral code. Habang ginagamit to ng mga kaibigan mo, kikita ka ng 3% kahit tulog ka. Diba? So, passive income, unlimited siya. So, ano lang gagawin lang? Yan lang, diba? Step 1, you post. Step 2, sabi nga, we deliver. And step 3, you earn. Okay, marami na po mga artista ang nag-endorse ng ganito ha. So, tingnan na lang natin. Next po, magbigay tayo ng competition. Halimbawa po, na i-send out mo yung personal delivery link mo sa mga kaibigan mo at saka yung referral code mo. Alam mo ba magkano ang potential profit mo sa isang buwan? 27,000. Paano kinompute? Halimbawa, 200 booking per day times 150. Halimbawa, ang average delivery fee times 30 days times 3% TokTok online franchisee income is 27,000. Tingin nyo, mahirap? Nag-share ka lang ng links mo. Mahirap ba yon? Tingin ko hindi.
Next po, ang 7%, paano tayo kikita ng 7%? Pag ikaw ay franchisee ng tuktok. Madalas nyo maririnig sa akin sa oras na to, yung paulit-ulit kong sasabihin ang salitang franchisee kasi keyword ko yon. So, online operator. Pag ikaw ay online operator, pag ikaw ay franchisee na, ay ikaw ay pwedeng maging operator o hanap ka ng mga riders. Yan. So, mga riders natin, mula doon sa kanilang delivery services na ginagawa, bawat transaction po, kikita ka ng 7%. Every successful delivery service nila, 7% ang kikitain mo. Mahirap ba gawin? Ibinigay mo lang ang link mo. Okay? Pero dito po sa mga riders side natin, explain ko lang kaunti na sa mga riders, tayo ang maghahanap. Tayong operator, franchisee operator tayo ng tuktok, tayo maghahanap po ng mga riders. Maraming mga tao sa Pilipinas, marami nakatenggang mga motor. Mayroon ka namang ORCR, di ba? Mayroon ka namang professional license holder ka naman. Mayroon ka namang NBI clearance. Mayroon kang valid ID, swak na requirements yun. Walang application fee kang babayaran. Kukunin lang yun ng operator, ang copy nun, clear copy at ikikiin sa system at gagamitin lang ngayon ni rider. Mayroon pa siyang konting gagawin. Mag-attend siya ng orientation via Zoom kasi online niya tayo. Mag-attend siya nun at ma-accomplish niya ang pre-boarding lahat. Pwede na siya lumarga as rider mo. Bawat transaction niya, magkano kikitain mo? 7%. Pero kumusta si rider? Okay. Ikaw as operator, may potential income ka na 60,000 habang nasa bahay ka lang. Masama bang negosyo to? Bakit sobrang ingay ko sa social media? Tingin ko hindi. Okay, so as operator, may potential income ka na 60,000 sa bahay ka lang. Diba? Alright. Halimbawa po, gawa natin ng computation para gusto natin makita talaga, di ba? So halimbawa may 100 riders ka, tapos mayroong 150 delivery fee per transaction niya, tapos mayroon siyang times 20 deliveries per day, halimbawa, times 20% of ayan. So may potential kang income, katulad na sabi ko kayo na 60,000 profit per day. Computein mo yan. Per day yan. Sa isang buwan, ilang araw? 30, di ba? So, tingnan mo na lang. Sa isang araw, 60,000. 31 days, 30 o 31 days. Pero syempre, magpahinga ka rin, rider, di ba? Ay, oo. Potential meron kang income na 1.8 million profit. Profit mo per month. Di ba? Masamang negosyo? Hindi, di ba? Ang ganda nga eh. Alright. Paano si Tok Tok Rider? Si Poging Tok Tok Rider? Paano ang kitaan niya? 80% ay mapupunta sa kanya. Or kung masipag-sipag siya, hihigitan niya ang 1,500 per day na income niya. Nasa kanya yon. Kung gusto niya lumaki pa yan, trabahuin niya. Yan. Alright. So, ito lamang po ay overview ng negosyo na mayroon ang Tok Tok. Kung kaya ang 90% po kasi nito ay i-explain ko na ito kung ikaw ay franchisee na. Alright. So, anong gagawin? Ngayon, pag-usapan natin yung capital, which is the most important in this presentation is the capital. How much is the capital? Kung tutuusin ang capital, mga kaibigan, kung ikaw ay magnegosyo ng maging franchisee ka, ay 288,888. Patutunayan ko yan sa inyo. Bago ako tumulak dito sa Switzerland, may negosyo akong food franchise dyan sa Pilipinas. Franchisee po ako. Ako po ang naglakad ng permits. Ako naglakad lahat bago ma-set up ko. Gumastos ako ng mahigit ng 200,000. Yan. Simpleng food cart lang yun. Ako lahat ng ginawa, nakakapagod. Yan. Pag wala ang tao ko, pag siya may problema, may emergency, ako ang tatao. May trabaho ako So, nagpapaalam. Minsan di ako nakapagpapaalam sa boss ko na mag-a-absent ura-urada kasi wala yung tao, ako ang tatao. Yan, ililigpit ko, bubuksan ko, ililigpit ko, mag-i-inventaryo ako, lahat, ako pa ang namimili. Sobrang hirap. Nasa Quezon City, ang aking franchisor, pumupunta ako dahil wala naman akong car, hindi ko hilig ang car, nagti-train sa atin, di ba? Ano bang tawag ng train sa atin? Okay. So, yun ang ginagamit ko. Sobrang hirap. Tuwing linggo ako umaalis, sobrang busy. Pero, dito, pag ikaw ay franchisee uli ng Tok Tok, all-in ka, kaibigan. Mayroon ka ng logistic.
Pag sinabi kong logistic, ito yung delivery service kanina. Ngayon, ay naging 58,888 siya. Limited special promo yan. Diba? Mula sa 288,888, naging 58,888. Pero wag ka munang matakot, kaibigan. Ha? Relax ka lang. Alright. The higher the package, the higher the income. Totoo yan. Dito po sa negosyo, may ano yan, package. Yan. Halimbawa, kung gusto mo ng malaking negosyuhan, pwede kang mag-diamond package. Mayroon kang 31 accounts, 500,000 nga lang. Yan. Pero meron din ang kumukuha nito. Katulad kay Jay Manalo. Ayan, babanggitin ko na yung artist si Jay Manalo. Kumuha siya ng diamond package. Bakit? Anong advantage po kung maraming accounts ka mag-invest dito sa negosyo? Mas marami kang riders. So, sa isang account, meron kang 100 riders. Pero kung 31 accounts ka, ikaw na magbilang. 3,100 riders ka. So, may global package tayo. Yan, 200,000 plus 15 accounts times 100 riders. Meron kang 1,500 riders. So, the more na marami kang riders, the more na marami kang 7%. Kung elite package ka naman, meron kang 7 accounts. Yan. Times 100, so 700 riders ka, at ito naman ay more than 100,000 ang iyong investment. Kung meron kang standard package, which is yun ang kinaya ko, 3 accounts, so meron akong 300 riders, at ito naman ay 53,000 plus ang iyong investment. So, yun nga, the higher the package, the higher the income, pero wag ka munang malungkot, kaibigan. Meron pa akong sasabihin sa'yo. Alright, eto na. So, ngayon po, dahil pandemya, mula 288,888 to 58,888, ngayon po, 17,888. All in again. Mayroon kang logistic, delivery service, pwede ka pa maging operator, di ba? At pwede ka pang magnegosyo ng 8 produktong binanggit ko kanina. Ayan, ulitin ko ha. Mayroon kang logistic, mayroon ka pang bilang income na 7% bilang operator, at saka sa food ay pwede kang kumita 15 to 30%. Okay, ito yung mga food uli ha. Siomai King, yan, Boy Bundat, Mang Box, at iba pa. Yan. So, hindi lang yun. Meron tayo mga produkto rin sa health. Di ba? Katulad nung Copper Mask at saka iba pang bagay. So, tingin mo ba, kaibigan, yung 17,888 kumpara doon sa ninegosyo ko sa Pilipinas na 200,000 na pagod ako, pero dito online ko gagawin. Sa bahay ko lang gagawin. Tingin mo ba mahirap gawin? Tingin ko hindi. Nagagawa ko eh. So, ikaw na lang talaga ang inaantay sa negosyong ito. Alright, 78,888. Yun lang. 8 produktong pagkain. Sobrang liit ng investment mo, kaibigan. Pero promo po to ha. Hindi to ang fixed amount niya talaga. Time will come. Ito po ay tataas. Kaya kung ako, ikaw, habol ka, kaibigan, habang naka-promo. Kaya nga ako, nang malaman ko na ito ay promo, wala akong trabaho dito sa Switzerland dahil ako ay nag-aaral pa, grab kong opportunity. Kasi gusto ko ang negosyo. Alright, pagkatapos nito ay, hindi lang yan, ang mga bagay na pwede mo mapakinabangan dito sa Atok-Tok pag ikaw ay franchisee. Nariyan din yung, meron kang freebies. Ayan. Surprise, ang freebies ko, naka-address sa Pilipinas, kaya hindi ko alam kung anong laman nun. Okay, 3 yun kasi 3 accounts ko. Tapos, you can use the trademark, logo, and marketing materials. Dito po sa negosyong ito, ipoprovide sa iyo ng company ito lahat ng mga materials na gagamitin, yung mga logo, di ba? Gagamitin mo to online. Take note, online mo ito gagamitin. Okay. Tapos, nakasave ka na rin a huge amount to maintain your server and domain security subscription. Alam bakit? Bago ka magkaroon ng isang application o software, ay gagastos ka more or less ng 50 million ma-set up mo ang application. Yan. Tapos, yearly, dapat mayroon kang 15 million para yung maintenance nun. Hindi ko na problema yon kasi i-provide ito ng company na libre sa atin. Di ba?
all-in nga siya, kaibigan. So, pag nagnegosyo ka nito, wala nang overhead expenses. Hindi ka na magrerenta, magbayad ng kuryente, magbayad ng mga staff mo, or ano-ano pa, kasi gagawin mo to sa loob ng bahay. Tingin mo mahirap ba, kaibigan? Tingin mo tama ang desisyon ko, ako'y magnegosyo nito? Tingin ko tama. Kasi portable business siya. Kahit nasaan ka, kahit ako nasa train, alam nyo, nagbabiyahe po ako, nasa train, nasa bus, ako ay nagninegosyo. Kasi gamit ko lang ang cellphone ko as long as mayroong kang connection. Di ba? Yun. Ano pa? How to register as online franchisee. Okay, madali lang ito. Step 1 lang, ibigay nyo lang ang yung pangalan, address, number, email address, at saka valid ID. Yan, bigay nyo lang sa akin yan. Tapos, yung proof of payment nyo, katulad kanina, may pumasok from Cavite po, nag-pay in siya, nag-join siya, naging business partner ko na siya. Ginamit lang niya ay nag-deposit siya doon sa account. Yan. Meron tayong online banking, credit card, debit card, GCash, remittances. Marami tayong choices kaya hindi mahirap paano makipag-transact. Ginagawa po ito, hindi mo na kailangan pumunta sa office dyan sa Green Hills ng JC Worldwide. Kaibigan, magagawa to via technology na lang ngayon. So, hindi nga siya mahirap. Tapos, number 3. Attend our new franchisee trainings. Dito ako naniniwala. Ang support system dito maganda. Hindi kayo iiwan. Di ba? Yung ibang mga companies nag-offer sa'yo, okay, join ka sa business namin. Pag nag-join ka, iniwan ka. Saan napunta yung investment mo? Wala. Wala kang kinita. Kasi walang support system. Pero dito, mind you, ako na magsasabi sa inyo, ikaw na lang talaga ang magsasawa sa trainings na support na binibigay. Magkakaroon ka ng shop link doon sa foods na yon. Ayan, meron kang shop link. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang shop link ko para makita nyo hybrid po ang negosyo natin. Napakaganda niya. Tapos yung detailed ways to earn, ituturo sa atin yung product training. Yan, sinabi ko. Technical support trainings, naroon po lahat. Okay. So, yun lang. Yun lang po ang ating gagawin. Bakit uli? JC Worldwide ang pipiliin mo sa lahat ng companies na meron sa Pilipinas dahil ang JC Worldwide, best company, the best product, the best marketing plan, the best support system. Ayan po, mga kaibigan. Yan, sana naintindihan nyo kung bakit ako po ay nagnegosyo, bakit ko ito sinishare sa inyo kasi totoo naman, kumikita ako bilang isang tawag nito, estranghero dito sa Switzerland pero ang negosyo na sa Pilipinas. Kaya sobrang ganda niya talaga. Kaya kung ako sa inyo, hindi na kayo magpatupig-tupig sa panahong ito, dapat tayo po ay nagninegosyo po. Okay, i-share ko lang sa inyo yung aking shop link para naman ay sabihin yung itong sinasabi ko ay talagang hindi lang puro hangin, 'di ba? Papakita ko yung shop link ko sa inyo, bagamat dapat hindi kasi dapat natutunan niyo ito pag kayo ay isang franchisee na, pero dahil loves ko kayo ay papakita ko sa inyo ang shop link na mayroon tayo. Lahat po ng products na mayroon tayo ay tawag nito ay mayroong shop link tayo. Okay, mula sa food hanggang sa beauty and health products, may mga shop links po tayo. Provided ito ng company, libre po to, hindi tayo pinagbayad. Ikaw na lang, magkaroon ka ng ads dyan sa social media, babayad ka ng 9,000, 10,000 up. Pero dito, libreng ibinigay sa atin. Napakaganda. So nakikita nyo dito, ito yung mga pagkain. Ikaw na lang pipili kung anong bagay na pagkain na pwede mong kainin. Di ba? Hindi naman natin pwedeng ituro na ito ang bilhin mo. Ikaw ang mag-decide, kaibigan. So ang gagawin mo lang dito, I hope, nakikita nyo ito. Check ko lang ha. Nakikita. I hope nakikita nyo. Check ko lang ha kasi hindi ko na okay. Nakashare ba ako? Alright. Siguro hindi ko na i-share. I-share natin ha. Yung shop link natin. Okay. Sure na ako. Na-share ko na. Ito yung shop link. Yan. Sana nakikita nyo na ngayon. Di ba? Pag ikaw ay negosyanteng katulad nito, hindi ka mag-aalangan para i-share mo sa mga kaibigan mo na nag-work sa corporate world. At doon din sa mga kaibigan na gustong magpa-order ng pagkain. Di ba? Ganito. Kaganda siya. Ganon din sa beauty and health products. Hindi ko na mai-share sa inyo maliban doon sa Copper Mask. Pwede ko share sa inyo kasi ayoko na i-consume ang oras nyo sa sobrang haba na ng aking pagdi-discuss ng mga bagay ito. Pero ipapakita ko sa inyo ang Copper Mask na shop link natin. Okay, ito na. Alright. Copper Mask. Tingnan natin ha. Okay, baba ka muna.
Okay. Yung copper mask natin, ito na. Shop link natin. Computer, ilabas mo. Kinausap ang computer, no? Okay, I hope nakikita nyo. Nakashare naman ako. Ito po yung copper mask po natin. Okay. New enclosed copper mask. Bagong labas. Enclosed filter. So, marami tayong iba-ibang design yan. Kaya ang sabi nga natin ito, ano pa siya, safer and stylish. Kaya ang mga kadalasan nakikita ko sa Pilipinas, gumagamit ito yung mga celebrities natin. Yan. Pero pwede rin natin gamitin. Protection to, kaibigan. Walang antas sa pagkatao kung ano ka. Pero ang mahalaga, napoproteksyonan mo ang iyong sarili laban sa virus po. Ayan. So, ayan, marami nga yung madalas ito sold out lagi. Lalo na yung mga kulay-kulay na yan na gusto ng ating mga kababayan. So, yun lang mga kaibigan, ang gusto kong i-share sa inyo ngayong umagang ito. Hari nawa ay nagbigay ito sa inyo ng idea na ang pagninegosyo talaga. Sana ginawa ko ito nung bata-bata pa ako. Di sana Don Fernando na talaga ako ngayon. Pero hindi pa naman late ang lahat. Ito pa ay ginagawa ko dahil ako may ministry. Gusto ko mapalawak ang aking kids time. Okay, darating na linggo, meron kaming mga bagong estudyante galing sa Portugal. Yun ang reason. Isang sinasabi ko sa inyo, hindi masama po na ikaw ay magnanais, na ikaw ay magkaroon ng karagdagang income sa buhay, di ba? Kasi nga, ginagamit natin ito para sa kabutihan din ng ating kapwa. Nagiging masama lang po na magkaroon ka ng pera kung madamot ka. Ako mismo magsasabi sa iyo, huwag ka na magnegosyo kung magiging madamot ka lang sa kapwa mo. Kasi wala itong direksyon at walang meaning. Mahirap po yun. So kung nagnegosyo ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa ibang tao, then ituloy mo. At ito na yung tamang negosyo na pwede mong gawin. Sobrang mura, kaibigan. Mahal pa ang cellphone ko. Bigyan ko halimbawa ha. Uli, last na itong sasabihin ko sa inyo. Mas mahal pa po itong gadget ko. Itong cellphone ko po, iPhone 11. Doon sa investment ko, sa 17,888, triplihin mo ang presyong yun. Or kahit nga maging 4 pa. Diba? So, ibig kong sabihin dito, maraming paraan pwede tayong gawin para makapagnegosyo tayo. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo akong i-PM lang. Yan, lahat ng tanong, sasagutin natin hanggat makakaya natin sagutin. At alam ko naman, walang tanong na walang sagot. So, marami pong salamat sa iyong panonood nito at ang manonood pa nito, mga kaibigan. Check it out. Ngayon pa lang, inventory mo ng sarili mo. Kumusta ang savings mo? Kung walang laman ang savings account mo, mayroon kang ang bangko, wala namang laman, or kung may laman nakakaunti lang ito, bakit hindi mo dagdagan? Kung walang laman ito, bakit hindi mo lagyan? Para sa pamilya mo, di ba, ang pangarap natin. Di ba? Walang hindi maganda sa mundong ito kung gagawin mo ng tama, anuman na meron ka. Marami pong salamat at ako ay si Kaibigang Ferds dito sa Switzerland. Bye for now.